Eto na, nagsasalita na po ang mga senador. Dalawa sa mga veteranong senador ang umamin na walang blank item, walang blanco sa 2025 national budget. Taliwas ito sa bintang ng kampo ni Duterte at mismong si dating Pangulong Duterte na nagsabing merong blanco sa budget na ito. Ngayon, ang nagsasalita ng wala silang nakita ay dalawa. Kong Senador Sherwin Gatchalian, member ng BICAM, at dating Majority Leader, now Senador siyempre, Joel Villanueva. Pakinggan natin itong report na ito. Dahil kung hindi, ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mababatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makabal kasi yung special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin and my team, wala kami nakita blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong, sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. May mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na nasa para dito o ang 2025 GAA. Yan ang sinasabi ko ng isang araw pa. Ang dapat questionin sa mga gustong at nagdududa na mga kampo ni Duterte sa budget na ito, ang questionin nyo na puntahan nyo sa Supreme Court ay yung General Appropriation Act or GAA. Hindi nyo pwedeng questionin yung BICAM report kasi walang jurisdiction ang Korte Suprema dun sa BICAM report kasi hindi pa yun batas. Kung dun sa BICAM report, mayroong blanco kayong nakita, although sabi ng mga senador, wala. Okay? So, paano nyo ngayon sasabihin na yung General Appropriation Act ay mayroong blanco? May blank item na pwede singitan na kung magkaanong halaga. So, pagdududa lang yun So, yan po drop lang. Yun ang sinasabi natin Pabigla-bigla. Actually, itong company Duterte, naglaylo sa isyong yan. Ang depensa nga nung kanyang abogado legal opinion lang daw ni Duterte yung kalokohan. Anong legal opinion? Expose yun Humarap kayo sa taong bayan, sinabi nyo may blanco, nanawagan kayo na huwag magbayad ng buwis. Illegal itong 2025 budget. Tapos sabihin nyo, legal opinion. Hindi legal opinion yun. Expose, paninira yun. Pero fake dahil kasi hindi naman totoo na mayroong blanco sa General Appropriation Act. Yung General Appropriation Bill, pag pinirmahan, tulad ng mga sinabi ko na, General Appropriation Act na yon. Yung BICAM report, yun ano lang yun? Draft lang yun. Hindi yun batas. Yung BICAM report, hindi batas. Ang batas, General Appropriation Act, yung GAA. Di ba? Hindi ba yun naintindihan nyo? Kaya nga tuloy sinabi ng Pangulong Marcos, he is lying. Kasi magkaiba ang committee report kaysa sa General Appropriation Act. Ayan, tama yung sinabi ni Senador Villanueva. Kung gusto nyo questionin sa Korte Suprema, ang inyong questionin yung GAA. Huwag yung committee report. Naloko na, naturuan pa kayo. Yun naman talaga sinasabi ko kahapon pa at ng isang araw pa. At saka tahimik na nga si Duterte yan. Alam mo nakakaawang hindi ko rin maintindihan Alam mo si Duterte, ginagamit ng kanyang mga tauhan para lang sa publicity. Ginagamit nila, kasi alam nila pag si Duterte nagsalita, akala nila may dating pa. Kahit fake, sinusubuan. Sino ba ang nagsubo kay Duterte yan? Di malamang si Congressman Isidro Ungab ng Davao, 3rd District ng Davao City. Kasi yun yung nagsasabit na may hawak ng dokumento na may blanco-blanco. Committee report nga yan, BICAM yan Hindi yan batas. Ang BICAM report, hindi batas. Ang batas, General Appropriation Act. GAA.
Grabe naman itong mga taong ito. Grabe yung panlilinlang. Ay nako, ako hanggat binibigyan ako ng Panginoon ng lakas ng loob at talino sa ganitong iso, hindi ako papayag na linlangin niyo mga Pilipino. Lalo na itong aking mga followers, subscriber at viewers. Pagmamalasakitan ko itong mga ito. Nililinlang nyo eh. Eh ngayon, nagkabukuhan na, wala kayong maipakitang dokumento. Oh, ultimo mga senador, nagsalita na. Walang ganyan. Walang blanco. Silang nakita doon sa kailang pinirmahan. At doon sa General Appropriation Law, na ngayon ay batas na, wala daw blankong ganun, sabi ng Pangulo, sabi ng DBM. So yung blanco, drop yan. Kung meron kayong blankong dokumento, BICAM report, drop lang yan, hindi yan batas. Inuulit ko yung sinabi ko. Ang committee report, hindi batas. Ang committee report, bahagi lang ng General Appropriation Bill. Pero dahil nilinis nga ng Pangulo, 1 week bago niya pinirmahan, talagang matinding sinuri ng economic manager, bago pinirmahan para maging GAA. Diba? Ganun po ang katindi. So, another na linlangan na naman ito. Ay tulad ng sinabi ko, kayo po na aking mga followers, viewers, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko papayagan at hindi ako papayag na kayo ay malinlang nitong mga ganitong klaseng galawan. Iso lang ito, walang personalan. Pero sa totoo lang po, hindi ko pwedeng isakripisyo yung intitiwala sa aking mga channel dito sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Kaya lagi ko sinasabi, paki-like, paki-share po ninyo para makarating sa iba ang aking topic dito. Kasi po, hindi sila tumitigil sa mga panlilinlang sa atin. Ikawawa naman tayong mamamayang Pilipino. Ha? Hirap ang buhay, tapos may mga palusot na ganyan, o kaya may ganyang paninira na hindi naman totoo, talagang paninira lang, hindi naman nila kayang panindigan. Kasi nga, committee report lang yan. Hindi yan batas. Garbage na dokumento yan after na General Appropriation Law. Eh kung yung mga gumawa ng batas, yung gumawa ng member ng BICAM, wala daw silang nakitang ganyan eh. Diba? So, punta ka ng Supreme Court. Tingnan natin kung saan makakarating ang inyong garbage na dokumentong yan. Tingnan natin kung saan makakarating ang inyong BICAM report na yan. Hindi yan papansin ng Supreme Court. Kasi hindi naman yan batas. Ang batas ang pinapansin ng Supreme Court kung tama ang paggawa ng batas o tama ang implementation ng batas. Yan ang trabaho ng the higher court of the land, Supreme Court. Yan ang ating takbuhan at puntahan para magpetisyon tayo, para questionin ang implementation at paggawa ng batas. Yun po yun. Hindi sila makikialam at hindi natin dapat dalhin sa Korte Suprema ang ginagawa pa lang ng batas. Ang mga dokumento sa committee hearing, ala silang pakialam doon. Garbage yan pagdating sa kanila. I tell you, yan po ang totoo. Ginagamit lang ilang media, publicity, para malinlang ang mga Pilipino. Pero again, hindi ko papayagan kayo malinlang. Ipapaliwanag ko ng ipapaliwanag sa abot ng aking kakayanan kung ano ang aking paniniwalang tama. At hindi ko sasabihin sa inyo kung hindi tama. Dahil pinag-aaralan ko at insinusuri ko ang aking mga ibinabalita sa inyo. Aking mga viewers. Mahal ko kayo mga viewers ko at subscriber at followers ng aking mga channel. Yan ang totoo.